Hi guys, good morning! Nandito na naman tayo ngayon sa garden natin para mag-harvest. Unahin natin itong okra. Ayan, kasi sobrang laki na niya guys. Actually, isa lang ata yan. Oo, kasi halos everyday kami nag-harvest dito eh. Tinatanggal lang din dyan yung mga layang dahon. Ito dear, oh. This one, darling. Tatanggalin lang natin yung mga laya. Ito, I think mag-ano tayo sa lunch natin dear? Stir fry, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi parang ano na siya eh. Parang gulang na siya guys ba? O matagal na yung kinakain na nga ng insekto yung iba oh. Yan oh. Saba man yung silingan natin ng mga bata. Ayan, sabi ni Jan marami daw snow peas, parang wala. Dara oh. Dara, hindi kasi siya maklaro kasi kasing kuan lang siya ng dahon. Kasing kulay lang siya ng dahon. Ayan. Saba man ng mga bata silingan na to. Ayan oh, nagtapok talaga sila guys. 'Di ba? Yung iba mga gulang na nga yung iba eh. Malapit na itong mamatay guys kasi ayan oh, ano na siya, yellow na siya. Ayan. Kukunin na natin yung mga linghod pa guys kasi mas masarap yung linghod eh, mas crunchy siya. Ayan oh. Tapos meron din daw tayo ditong mga beans, green beans at saka cucumber na harvestin natin. Ang tagal talaga nitong talong natin guys oh. Naiinip na talaga ako guys kung bakit matagal itong talong natin. Nangahiwi na nga ni kay panghigdaan siguro ni sa kuan. Dala oh. Salarin. Sige ligid-ligid. Ang salarin na to guys. Akala namin mamunga na ito this year yung ating lemon pero hindi pa pala. Ayan, wala pa tayong nakikitang signs na mamunga na ito this year. Pero sabi mga January, February daw ito eh. Ayan, pero healthy siya. Tapos itong ating lemon, ayan. Ayan. Oh, marami pa rin siya guys. So may mga bagong bunga na to, ano. 'Di ba? And then yung kamatis natin, tignan natin mamaya yung kamatis natin. Ayan. So ganito lang ginagawa namin everyday guys, nag-harvest kami sa aming garden, no? Hindi talaga nauubusan. At saka itong papaya natin guys, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, healthy talaga sila lahat guys. Healthy ang ating papaya. Yung talong natin, ayan may bulak na siya guys, oh. 'Di ba? Yung talong natin may bulaklak na. Pero hopefully mamunga na ito soon guys. The problem is it's flowering. It's flowering pero bakit wala pa rin tumutubo? Ito naman yung ating malapit nang maubos yung ating radish. Ayan. Katatapos lang natin mag-harvest nito eh kaya wala mas siguro masyadong green beans ngayon. Ayan. Dati nung pumunta yung mga kaibigan ko dito nag-harvest din kami, pinadalhan ko sila ng ganito. So yan yung kinagandahan guys kapag meron kayong sariling pananim, hindi lang kayo ang nagkukonsume, pati yung mga kaibigan, may mga bubisita dito, napapadalhan natin ng mga pasalubong. Ala, grabe oh. Ilang ano na yan, ilang times na natin yan na-harvest itong ating arugula, baby arugula. Ayan, tignan niyo guys. Oh, 'di ba? Very fresh. And then meron pa dito oh. Ito naman is, nakalimutan ko kung ano yan guys. Broccoli. Broccoli leaves. Ayan. So kukuha na si Jan ng cucumber natin. Oh. Nung nakaraan wala pa yan. Pero ngayon, oh, di ba? Wow. Binabantayan kasi ni Mingming. Si Mingming ang tagabantay dito. Oh, may mga bago na naman. Oh. Ayan. Sa susunod na araw. Mga 2 days. Ayan, oh, ang dami na naman. Oh. Ayan, nakita nyo yan siya guys. Oh. In 2 days. I see one we missed before. Which one? It's getting big. Saan? Hindi ko nakita. Ay, oh! Ayun, oh! Ayan! Ayan, guys. Kinukuha na dyan. Kita nyo? Ayun! Laki! O, tignan nyo, guys. Kakaiba yung variety namin dito kasi tunukon siya na cucumber, guys, oh. We have a salad now. O, diba? One order na, guys. Iwan ko, ganyan ba talaga yung mga cucumber, guys? Talagang tunukon talaga sila. Kasi yung mga nakikita natin na naka-display na sa supermarket is siguro nalinisan na nila yun. Ayan, kuha lang tayo ng lemon, pang sausawan natin mamaya. I think mag-barbecue ako mamaya, guys. Kasi meron pa pala akong barbecue nung binigay ng kaibigan natin nung pumunta dito.
So siguro yun yung lunch or dinner natin guys. Barbecue. May pinya din kami dito guys, pero ayan, hindi pa rin siya ano. Alam mo, ilang years na itong pinya dear? 3 years? 2 years? Oh, I don't know. O 3 years na ata yan. It's the house for the frog. Ayan, mga kamatis. Tignan natin, do you see tomatoes now? Ay, dara! Ito na nga, oh. Namunga na sila guys, ang tomatoes natin. Ayan, oh, ewan ko kung makikita nyo. Kita nyo guys? Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Ayan, kita nyo? Ayan, namunga na yung tomatoes natin. Mga ilang days na lang yan. Ganyan talaga yan eh, kaliit. Cherry tomatoes. Ito naman yung green onion natin. Ala, very healthy yung green onion natin guys. Very healthy ang green onion. Then we'll have lots of cherry tomatoes. Ay, ayan oh. Ayan na guys, kita nyo guys. O yan, ang dami. Wow, 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 wow. Avocado natin, okay, looking healthy. Wala tayong star fruits, niyog, wala pa rin. Kinuha na kasi natin nung nakaraan. Ito, ibibigay natin to sa ating kaibigan. Bumili sila ng ice cream, oh. Mga bata. May ice cream din nagbebenta dito guys eh. Sa amin. Tuwang-tuwa yung mga bata, oh. Ganyan din kami dati sa probinsya eh. Ito po yung ating mga buko na harvest na dyan noong nakaraan at ibibigay natin sa ating mga kaibigang Pinay. Ayan po guys, oh. Ayan, ihahatid ko yan sa kanila. I think next week ipahahatid natin yan. Ayan, what else? Ito, napakalaking, uy, ang bilis tumubo nito, oh. Parang pumapantay na siya doon sa avocado natin sa likod. Ayan. I think this one flowers a little later than the other one. Marami pa nga dito guys, oh. Ayan, all year round kasi talaga ang buko guys, eh. Kaya hindi kami nawawalan dito ng buko. Actually, pwede nga kaming pwede nga kami guys business, no? Mga bukayo, ano ba ang pwedeng i-ano diyan? Buko salad, buko pie, no? Pwede tayong mag-business ng ganyan guys. Kaso nga lang kailangan mo ng mga manpower niyan, kailangan mo ng mga machine, no? At syempre pag ako lang ang gagawa niyan, parang hindi ko kaya. And then si Jan, may trabaho naman si Jan, so pero tignan natin sa susunod guys, kasi hindi naman pwede na masayang lang yan eh. Alam niyo ang ginagawa namin dito sa mga buko na yan, kami pa nagbabayad para kunin nila yun at i-harvest at ilabay, ipamigay or itatapon. Ganyan ang ginagawa namin dito sa aming guys, sa aming buko, no? Kasi hindi naman sa lahat ng panahon binibigay namin sa mga kaibigan na Pinay. So ang ginagawa namin minsan or badalas, pinapapruning namin, nag-hire kami ng company para pumunta dito para mapruning. Kasi kagaya nung sa harapan guys, na 3 puno, hindi naman pwedeng hindi putulin yun. Kasi pag may mga mag-park doon ng mga sasakyan, delikado kapag mahulog yung buko, madent yung kanilang mga sasakyan. So, as a owner, parang responsibility natin na tayo ang maglinis ng puno. So, ginagawa namin parang once a year or once in 2 years, yan ang ginagawa namin. Nagbabayad kami ng parang $75 ata guys per puno. So times 3 yung nasa harapan. And then minsan sinasama na namin yung sa mga likod. Ayan. Meron kasi kaming almost, dati parang 15 ata na puno. Ngayon nasa parang 12 or 11 na lang kasi pinutol na ni Jan yung ibang mga puno. Pero actually hindi siya totally pinutol. Yung tinapyasan lang yung pinakataas. And then dito din sa kabila, pinutol din namin. Kasi papunta siya sa bahay ng kaibigan namin eh. Pag ganun siya o slanting siya, so sabihin siya, putulin na lang natin kasi syempre, ayaw naman natin na mag-cause yun ng problem in the future, di ba? Pag ganyan sa kapitbahay, baka mahulugan pa sila doon, kasalanan ganyan pa naman dito guys. No? Kahit na hindi mo naman sinasadya, no? Kapag may na-disgrasya or what, kunyari ganyan, nahulugan ng buko sa ulo, di ba? So, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang kakasuhan nila. Ganyan dito guys. So ito na yung sausawan natin. Ayan na nakuha. Kalamansi with toyo lang yan guys. Perfect na yan sausawan sa ating barbecue. Mayroon kasi akong kaibigan dito gumagawa siya ng barbecue. So dinalhan niya ako noong nakaraan. Hindi pa naubos. So yan yung aking siguro dinner mamaya. Hi guys. Ito yung dala ni John from work. Ayan. Chicken with smashed potatoes. Meron tayo dito Moroccan balls, corn soup, and then carrots,
broccolini. And of course, let me get plate. Nagutom ako guys. Galing kasi kami sa labas nag-dumpster diving kaso mga magazines lang yung nakita namin. Walang jackpot tonight. Ito masarap siya guys. Watermelon with feta cheese. Feta cheese, tama ba? At saka mint. Masarap siya. Ah, beef no. Chicken. Chicken. Hi, Province. Hi guys, that's gonna be a head start. Jan will boil the chicken and I don't know, maybe use the stock or whatever. And so that it's ready to go. Because if Jan will not do it, it will be bad in the refrigerator. That's right. So you have to cook it first. But another reason I cook it first, boil it first, is it doesn't ruin the oil in the fryer when I fry them. When you boil it first? Yes. Okay. You don't get all the sticky on everything. Right. Because you will remove it. Okay. So guys, just a tip from John. Do not cook your chicken right away. Much better na i-boil. Like how many? You don't boil it very... If you're gonna fry chicken, Yeah, if... like chicken wings, Uh-huh. without a coating. I've never tried it with trying to coat it. I think it's probably very hard to cook the chicken once it's already cooked. Oh, okay. So there's an disadvantage as well. But Okay. if I'm gonna make chicken wings, because we don't bread them, they're delicious without it. Yes. Kami naman guys, we don't usually do the coating like mga nilalagay ninyo na mga crispy fry, mga ganyan. No. We don't usually do that. Do we still have crispy fry, darling? I think so. Tignan natin ha. Speaking of crispy fry, tignan natin kung makakapaglagay ba ako niyan sa basket ko.
Kahit ano talaga guys, no, na paraan para kumita ng pera, ginagawa ko talaga. Kagaya na lamang nung pagbebenta ng mga mango. Ay, sandali lang guys ha. So I don't hard cook them. I just cook them enough. Ang dami kong benta for the past week. Nagkaroon ako ng benta guys na sandali. Because after this, it's gonna go in the fryer. Month. 410 ata. Ayun, 410 yung benta ko guys. No? Sa dami ng mga bumili sa akin, maraming salamat. Hindi ko talaga inaasahan na bibili kayo. Maraming salamat talaga guys. Atom Tech tripod. Kahit anong mga nakikita kong gamit sa bahay guys, sinesearch ko siya sa Black App at tinitignan ko kung available para ibenta ko din. Mga sardinas, ganyan talaga mag-thinking dapat guys. No? Alam mo, kumita na ako ng almost 5,000. Sa katitinda ko pa lang, wala pa nga akong product kaya na-violation nga ako Kasi nagtitinda ako guys na wala pa akong product. Hindi ko alam na hindi pala yun pwede. Minsan talaga kailangan magbasa-basa tayo ng mga policy. Kailangan daw pala, pag nagtitinda ka, kailangan may produkto kang pinanghahawakan. Oo nga naman. Pero alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga sumusuporta because even if I don't have the product, guys, available on my hand, no? Talagang nagtitiwala talaga sila sa akin. Pero ang ano ko kasi guys, ang ginagawa ko kasi no is ganito. Tinitignan ko po yung marami ang mga bumili, matataas ang star rating like 4.5 to 5 stars. Yun lang yung mga tinitinda ko. And then tinitignan ko yung mga review. So number 1 ko na bestseller guys is yung mini fan, yung portable mini fan. Umabot ata ng mga almost 200, no? And then pumapangalawa sa akin is yung ano ba yung mga pumapangalawa sa akin? Sandali lang guys ha, titignan ko dito. Nandito yung mga showcase ko sa TikTok ito guys. AirPods. Ayan, nagbenta din ako ng AirPods. Yan yung pumapangalawa at pumapangatlo yung power bank. So yun po yung mga nangunguna sa mga showcase sa basket ko guys. Ako nagpapasalamat talaga ako guys sa inyo dahil kahit na wala pang product sa akin, pero nag-order na ako guys. No, para makita ko talaga yung product at ma-share ko talaga sa inyo. Mas dadami pang mag-order sa atin. Siguro 1,000 yung mag-order sa atin. So, tingnan, magla-live na naman ako mamaya. So, i-charge ko lang muna itong aking phone kasi ayan, nakita nyo naman palubat na. Tingnan ko nga yung mga pinag-order ko dito online. Kasi nag-order ako guys sandali lang guys ha. Dito kasi sa US, no, kumbaga sa Pilipinas, 90 pesos lang for example yung mini fan. Tignan nyo dito ang nabayaran ko. Magkano yung nabayaran ko? $7.98. Ayan $7.98. Quick ship na yan ha. Pero ang quick ship nila guys, nag-order ako nung nakaraang araw, darating pa ito sa January 29 to February 2. Ayan, $8. Imagine niyo ang $8. Almost pila na ang $8. 250. Sandali lang ha, magkano na ang palitan ngayon? 58, 8 times 58. 46, almost 500 pesos. Pero sa Pilipinas, 90 lang yung mini electric fan. 90 pesos. Pero nakita ko siya sa online dito sa Amerika, almost 500 pesos, no? Nalugi ako pero okay lang, kailangan ko naman talaga kasi ayaw ko naman na totally ma-violate or maban tayo, masyado ban tayo, no? So, mahirap din yun. So, kailangan magkaroon tayo ng product no on hand bago tayo mamaligya. Gawin nyo yan guys. Gusto nyo nasa bahay lang kayo, gusto nyo magkaroon ng extra income. Ito, pagbebenta ang gagawin niyo. Siguro tinatawanan ako ng iba, bakit nagbebenta na lang si Johannes? Dati content creator naman siya. Ganyan talaga guys. Hindi na kasi tayo kumikita sa pagiging content creation, di ba? Nagpapasalamat na ako at nandito pa ako sa YouTube. Dito din pala sa YouTube, pwede din pala tayong magbenta. No, through Shopee naman. No, ilalagay natin ang mga links dito sa description box kung ano yung mga gagamitin namin. For example, magluluto kami nito. No, this is not sponsored ha. This is not sponsored. For example, magluluto kami nito, tapos itatry ni Jan, tapos pag nagustuhan niya, ilalagay natin ang link sa description box para doon kayo bumili. By extra income. Pero actually sa mga dilatas, mga 1 peso, 2 pesos. Pero alam mo, pag naipon-ipon yan, pag 30,000. For example, 30,000 ang bibili nito. 'Di ba? Kasi yun yung mga views natin. Minsan, 30,000, bibili lahat ng mga customer. 'Di ba? Bibili lahat nito. Kikita ako ng piso. Kikita ako ng piso. 30,000 plus 30,000, 60,000 kaagad. Mindset ba? Mindset. So, thinking. No? 'Di ba?
At hindi lang mga Shopee link ang pwede kong ilagay natin dito guys sa description. Pwede rin pala sa Amazon since parami akong mga kababayan dito na nanonood ng mga vlogs ni Johannes dito sa US at minsan nagtatanong sila saan namin binibili itong mga ingredients sa mga niluluto namin or kahit anong mga anik-anik na binibili namin online. Pwede na akong magbigay sa inyo ng link at saka doon kayo bibili, may commission ako. O diba? Uy, salamat in advance sa mga kababayan ko dito sa Amerika. Many pesos talaga guys. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming paraan, no? At saka kung ayaw mo, marami ka ring dahilan. Kaya kung ako sa inyo guys, kung nasa bahay lang kayo, no, full-time housewife, gawin nyo na itong ginagawa ko. At saka hindi lang yan. Pag nagla-live ka din pala dito sa Black App guys, tignan niyo. Kumita ako dito. Nag-live lang ako, kumita na ako ng 9 pesos. Maliit lang yan para sa iba guys, no? Siguro pinagtatawanan ako ng iba, bakit si Johannes sumusugal siya sa mga ganyan? Tag 9 pesos lang ang kita. Kasi tignan nyo dito, oh. Ito yung mga kinikita ko guys. Per product ha, ang mga kinikita ko dito sa per product. For example, ito sa Kalo, 8 pesos. Pag nabentahan ako ng isang cup, may 8 pesos ako. Yung electric fan na almost 200 pesos, 200 pesos. Yung electric fan na almost 200 items ang sold out ko dyan, ayan, 9 pesos and 39 cents ang kinita ko. Kaya, tignan nyo guys, umabot ng almost 5,000 ang kinita ko. 410 items, 5,000 ang kinita ko dito guys. So, ibig sabihin, malaki ang kitaan. 1 week pa lang yun, 5,000 ang kinita ko. How much more pag 1 month? So, di nag 20,000. Ibig sabihin yan guys, malaki ang maitutulong ko sa aking pamilya back in the Philippines. Okay, ano ang maitutulong? Pambayad sa ako kasi ang nagbabayad ng wifi, ako ang nagbabayad ng kuryente, ako ang nagbabayad ng kanilang tubig for forever na yun. No? I think nag-start yun nung nandito ako sa Amerika. Tapos sinabi, at hindi lang isang bahay ang binayabayaran ko. Kapatid ko, 2 kapatid ko, tapos yung pinsan ko, no? Na doon nakatira sa lumang bahay namin, yung bahay ng lola at lolo ko. Wala na kasi sila ngayon, si Julius. So nandun siya. Ako nagbabayad sa kanilang mga kuryente, mga tubig, no? At saka mga wifi. So, sa pamamagitan nitong mga extra income na ginagawa ko, hindi na ako, 'di ba? Alam nga naman maghingi ako kay Jan para ibigay sa kanila. Nakakahiya naman 'yun, 'di ba? Ano ang nakakahiya? Okay, sabihan niyo ako. Magbebenta ako ng mga anik-anik, nakikita lang ako ng tag-piso at magla-live nakikita lang ako ng magkano lang ang kita ko. Or manghingi ako kay Jan para ipang tulong sa aking pamilya sa Pilipinas, para ipangbayad ng mga bills. 'Di ba? Mas nakakahiya 'yun. Diba? Kaya sa mga nagsasabi na ganyan na nakakahiya yung ginagawa ko ng pagbebenta, ito na daw, naghihirap na daw, ganito, ganyan. Wala akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng iba. Ang importante, kumikita si Johannes. Kumikita ang kabuhayan si Johannes. Yun naman ang mahalaga guys eh. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang pansinin yung mga naninira sa inyo, no? Na ganito, ganyan, bakit ganyan, ganyan. Ipalapsa na sa kuan kasi pag naging successful kayo one day, sila din yung magsabi sa inyo, ay, I'm so proud of you, ganito, ganyan, kilala ko yan, kamag-anak ko yan, dadami ang kamag-anak ninyo. Diba? So, guys, that's it for now. Tignan ko nga kung ano na ang update sa shipping natin. Kailan darating? Sandali. By February 3. Ang tagal nitong electric fan darating. By February 3 daw darating. Pero na-pack na siya, guys, oh. Ayan, oh. Na-pack na nila. So, i-deliver na lang. Ito rin, na-pack na rin siya. Ayan, oh. So, waiting to deliver na lang siya. Tignan natin itong isa. Ay, na-pack na rin siya. To February 5 naman. Ang tagal. Ang tagal darating. Ito naman yung AirPods na to, guys. Number 2. Sa most buy natin. Okay. Tignan nyo guys ha, nag-post ako nitong 5552 na ang earning ko daw dito ay 2%. So 184, what is 2%? Mura lang talaga ang kita. Mas malaki pa ang kita sa tindahan kasi sa tindahan malaki ang tubo, di ba? What is 2% of 184? Ang 2% ng 184 guys ay $3.68. So, 4 pesos lang ang kikitain ko sa 6 na
555 tuna na cans, no? Parang ang liit lang talaga niya, guys, no? Pero alam niyo, guys, sa totoo lang, okay na rin yan, guys, kasi ang $3.68, ganyan ang mga thinking ng mga negosyante. Paano pag bibili ng, i-times ko yan ha, times ko yan sa 1,000 ang bibili. Ng tag-animan, kikita ako ng 3,000. Diba? Pag 1,000 ang bibili. Diba? Malaking tulong na talaga yun, guys. So, para akong may tindahan na wala naman talaga akong sariling produkto. Laway lang ang kapital ko. No? Yan ang gagawin ninyo, guys. Ito, nakakonected na ako sa Shopee, nakakonected na ako sa TikTok, nakakonected na ako sa YouTube, nakakonected na ako sa Facebook. Lahat ng platform, nilalagyan ko siya ng mga link. Okay? And then, doon nagbebenta ako. Para akong may sari-sari store online, pero wala naman talaga akong on-hand na mga product. At saka ang kinagandahan nitong sa pagiging affiliate, guys, no? Sa lahat ng mga platforms, wala akong inventory. So ako nagbebenta lang, laway lang ang kapital ko. Yung mga seller ang nagpapadala sa kanila ng mga produkto. Wala akong sakit sa ulo, guys. No? So, hindi maglabad ang iyong ulo, no? So, maganda talaga ang pinasok ko. Sabi ko nga sa sarili ko, sana pala nung 3 years ago, 4 years ago ko ito naumpisahan. Kasi alam mo yung mga TikTok affiliate, no? Ay, grabe ang mga kinikita nila. Milyones na ang mga kinikita nila ngayon. Nag-start din yan sila sa walang bumibili, walang nanonood, pero look at them now. Yung iba nga sa kanila, may sariling kumpanya na. No? Pero ganyan talaga ang thinking ko, guys, sa susunod. Gagawa ako ng mga produkto na yung sariling sa akin, guys. Tapos ilalagay ko din sa mga yellow basket. Tapos magkukontak ako ng mga influencer, no, na magpo-promote ng product ako. No, ganyan talaga ang aking plan. Jen is cleaning the feet of the chair. Yeah, I don't know where does all the accumulation come from. Right. It's crazy. The chairs are also scratching the floor. Here I've got covers coming. So like for example, for this one, guys, I am actually now an Amazon associate. So when we order products, I will put the link in the description box. And then of course, I will show the product. I will have to promote it, no, and check the quality of the product, of course, because I will not give it to you guys, no, if it's not high quality. Kailangan masubukan din natin, guys. So yun yung gagawin natin moving forward. And of course, sa mga viewers din natin na nanonood at naghahanap ng mga recommendation, yun yung naisip ko na paraan, guys. So kahit paano nakatulong ako sa inyo, at least nakakapagbigay ako ng mga recommendation sa inyo, guys, kung saan nyo mabibili ng mga legit ang mga items, no? Na mga pinagbibili namin. Kasi Amazon talaga kami, guys, ever since. Amazon talaga kami kasi secure, mabilis, fast delivery, especially if naka-prime ka. So, mas mabilis siya, guys. And then, kapag may hindi kayo nagustuhan, pwede nyo siyang ibalik sa Amazon at nagre-refund sila, guys. So, yun. So, moving forward, pag may mga products kami na in-order, bibigay ko sa inyo ang link. Scroll. 38. You can Extra off when you subscribe. Kaya naman, guys, inaasikaso ko na ngayon yung aking pagiging Amazon associate. Tumawag ako sa kanilang customer service at tignan niyo, guys, ang nakausap ko, guys, no, isa ko palang follower na si Amy. Shoutout sa iyo, Amy. Ayan, maraming salamat sa pag-assist mo sa akin, ha, para maging isang Amazon associate ako. Ito yung conversation namin, guys. She's assisting me to become an Amazon associate. All right. Hi, Amy. Ayan. Oh my god! Oh. I was overwhelmed because when you first called, I was somehow the voice sounds familiar, and when you say your name was Johannes, oh my god! I'm gonna ask. Wow, we're really happy. Definitely. Yeah, I'm so happy. Guys, grabe. Ang mahal ng Hikari sunscreen, guys, oh. Dito sa Amerika, nagkakahalaga siya ng $12.99. Imaginein,
500 pesos mahigit yung isang ganito lang, isang pakete na ganyan. Samantalang sa Pilipinas, binibenta lang siya guys ng 125 pesos kasi naka 50% off siya. Ayan SPF 50 na siya guys So protection talaga ito sa ating mga skin. Uy, gusto kong bilhin yan. So ang ginagawa ko ngayon is naghahanap lang ako ng mga product dito sa US. Actually may mga iba namang mga platform dito like mga Shein, mga Temu, mga Alibaba. Ang dami din dito guys na pwede mong mabili yung mga nasa TikTok shop, So available din siya dito sa US. Although may kamahalan nga lang guys, pero okay lang, At least ngayon magkaroon na ako ng chance na makapagbenta sa ibang platform kahit na nandito ako sa Amerika. So ito na talaga guys, kaya hindi nyo ako masyadong napapansin doon sa aking FB page kasi humihina man ang kumikitang kabuhayan doon. So kung saan tayo, maraming kita, so doon tayo. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Amerika, guys, magiging suki ko kayo guys ha. Kapag naglagay ako ng link dyan sa description box kung saan namin nabili ang aming mga items na i-recommend sa inyo, yun, doon nyo rin bibilhin, Para may commission din ako guys. So, sino sa aking mga followers ang mga taga-Amerika? Kung nakaabot kayo sa portion ng video na ito, kung kayo ay taga-Amerika, sabihan nyo ako guys kung saan kayo dito sa Amerika. Kasi malay nyo in the future din, makabisita ako sa inyong state, 'di ba? Kasi hindi ko pa naman nalibot ang 50 state, guys. Dito lang man ako paikot. Siguro mga 6 or 7 states naman na din ang napuntahan ko. Pero syempre, wala pa yun na nga lahati. Gusto ko talaga mapuntahan lahat, 'di ba? Laag-laag ba? So, thank you so much, guys, for watching. That's our vlog for today. If you enjoyed this video, consider subscribing to our channel, At saka, consider liking our vlogs and then i-share nyo na rin. I-combo nyo na. Thank you so much guys and I'll see you again on my next one. Bye!